Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Kinundi na ni VP Sara sa isang mensahe. Yung pagkamatay po ng isang sundalo sa kamay na naman po ng mga NPA, no? Pag-uusapan din po natin, ito po, nagpahayag na po ang SMNI sa pamamagitan po ng kanilang abogado na si Rolex Suplico, labag sa batas, no? Ang ginawang suspension. Pag-uusapan din po natin, ito na po, no? Hindi pa nga po nagsisimula, yung kinatatakot po natin, yung pinagmamalaki po nila na yung tsa-tsa daw ay ang tututukan ay purely economic lang. Ito na po, nagsalita na po yung isang congressman na gustong baguhin yung term limits. Kaya po, yung kinatatakot natin, napakalaki po ng posibilidad na maganap po yan, no? Kung hahayaan po natin silang magtsatsa. At iba pa pong mga balita. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Tana po tayo rito sa SMNI, nagsalita na po yung mga abogado at meron din ang abogado po nito ay si Attorney Rolex Suplico. Isa rin po yan sa mga host ng SMNI. Sabi po ni Rolex Suplico, ito ay labag sa batas. Ito po ang kanyang tinex dito sa ABS-CBN sa TV Patrol. The order, kasi wala na sila eh. Wala na sila sa SMNI. The order was issued without hearing. Hence, it violated the due process of law provisions of the 1987 Constitution. SMNI was punished without giving it its day in the court. Pinarusahan na po, hindi man lang nagkaroon ng hearing. Pinarusahan na po, hindi man lang pinagpaliwanag. Yan po ang problema ng mga tao na to, no? Yan po ang ginawa nila sa SMNI. Parusa na agad bago mag-hearing. Parusa na agad bago pinagpaliwanag. Walang due process. Miski po yung mga, ewan ko lang nasan po yung mga, kayo sa Commission ng Human Rights, lahat po ng mga NUJP, lahat po ng mga samahan na nung tutol, nung hindi pinagbigyan ng prangkisa, yung pong ABS-CBN, napakalayo po. No? Ano po meron sa ABS-CBN? Tapos na po yung kanilang prangkisa. Nag-a-apply po sila ng panibagong prangkisa. At dinaan po yan, ilang araw po, 13 days kung hindi ako nagkakamali. 13 days na sinalang yung ABS-CBN, nalaman natin yung mga pagkukulang, mga kamalian ng ABS-CBN. Dito po, wala. Wala pong aligasyon. Kasi po wala namang batas ng red tagging. Kung red tagging po lang yung naririnig natin, kaya po to illegal. Ano naman po yung sinabi ng isang miyembro ng PDP Laban? Maganda tong si Attorney Amy Torrefranca Neri. Ito po ay Secretary General ng PDP Laban. Mukhang ang lumalabas po na magiging oposisyon ngayon. Sana po matuloy, no? Yung binalita po natin kanina. Sana po matuloy na si Pangulong Duterte ay tumakbo sa Kongreso para harapan sila ni Speaker. Doon po kasi ang labanan nawala po sa eksena yung Senate President, Senate. Wala pong sinabi ngayon. Parang mga grandstanding lang kayo tapos ang daming matatapang sa Senate, grandstanding lahat. Dehin bukiki kayo lahat sa ginagawa ng congressman. Kontrolado ng House of Representatives ang Kongreso. Walang magawa ang Senado. No? Grabe kayo Senado. Okay. Opo, mas maganda pong target yun. Kasi, pag naging congressman siya, harapan, pwede niya sabihan yung mga congressman. Maganda po. Ako po, sang-ayon po ako na kung tatakbo si PRRD sa Kongreso, una, hindi siya mahirapang mangampanya. Sigurado siyang panalo siya doon sa kanilang distrito. No? O, ikalawa, parang sa ang labanan po ngayon sa HOR. Ito po ang sinabi ni Attorney Amy Torrefranca Neri, what happened to the due process in our country? How could an agency impose suspension without asking for the side of media entity? NTC immediately sanctioned SMNI and at the same time issued a show cause order asking why no sanctions should be imposed. It boggles the mind. Ang dami po talaga mga matatalinong tao. Kinwestiyon na natin to kahit wala pa tayong naririnig na sinasabi ng mga abogado. Ngayon po halos lahat ng mga abogado nagsasabi ngayon na ito po ay tahasang paglabag sa konstitusyon ng Pilipinas. Walang hearing, no?
Hindi po pinagpaliwanag, binigyan na kagad ng sanction, binigyan na kagad ng parusa. The violation of the constitutional right to due process is obvious for all to see. Napaka-obvious po na wala pong due process na naganap dito po sa ginawa nila sa House of Representatives. Kaya talagang matinding labanan to, no? Yung makakapal ang mukha sa na kontrolado, pati yung mga supposedly independent NTC po, lahat po ng mga komisyon. Hindi po pwedeng diktahan yan, dapat. No? Pero ano nangyayari sa Pilipinas? Kanina lang, sobrang init. Ngayon, natungga ko na. Ano nangyayari na sa Pilipinas? Kontrolado na ba lahat? Alam niyo ang masakit? Alam niyo kung ano kinakatwiran ng NTC? Kasi nirekomenda sa amin ng House of Representatives na suspendihin. At dahil yung House of Representatives daw ay nakakita ng violation, kita niyo yung katwiran yan? Nakakita raw yung House of Representatives ng violation. Kaya pinasuspindi sa amin. Kung nakakita sila ng violation, napatunayan nila may violation, di dapat tinanggalan nila ng prangkisa. Hindi nyo ba naisip yun, NTC? Sila ang karapatan nila, prangkisa. Kayo, day-to-day operation. Hindi porket sinabi ng congressman na may nilalabag, aayon na lang kayo at sususpindihin nyo. Wala po bang, hindi po ako abogado pero wala po bang pwedeng iparusa dito sa NTC? Maling interpretasyon ng batas? O hindi nila alam? Hindi ko po alam. Bakit walang due process? Pag nilabag po ba ng mga katulad ng NTC ang due process at sama na natin yung MTRCB, wala silang kaparusahan? Wala po bang kaparusahan ng MTRCB at NTC dahil wala silang due process? Ang hirap, no? Ang isa pang pinagtataka ko, nasan po yung mga maaangal na mga grupo ng mga media? Alam niyo ba yung mga grupo ng media, meron lang masabi sa isang anchorman o isang reporter o isang press people. Ang ingay-ingay, nire-red tag kami. Asan na yung mga sumisigaw na no to red tagging? Asan na kayo? Ito po, sinuspindi na walang due process. Wag mo kong turuan, Brad, ng gagawin ko. Alam niyo yung mga nagtuturo ng gagawin ko, no? Kasi okay naman na mag-suggest kayo, no? Pero yung blatantly sabihin mo questionin sa korte. Brad. Okay, last na po, last na topic na. Ito po, yung sa Chacha, no? Ito po sinabi po to ni Congressman Ace Barber. Sabi niya po, the rampant vote buying in local politics every 3 years brought about by election of congressmen, governors down to the mayoralty level as mandated in the 1987 Constitution is among the best argument for charter change. An administration lawmaker reiterated. Eto na, naglalabasan na, di ba? Ang sinasabi ko po sa inyo, no, yung Chacha, kinakatwiran ng ating Pangulo, sinasabi niya na kaya magcha-chacha because of economic, para ma-attract natin, tatanggalin natin yung mga provision, hindi attractive no? Hindi attractive sa mga foreign investors yung Pilipinas dahil dito sa mga restrictions sa ating constitution. Yan yung kinakatwiran, di ba? Purely economic lang. Sabi ko, kalokohan yan na economic lang. Nagsalita na nga si Aimee. Kaya gustong i-chacha, may gustong maging prime minister. Si Aimee na yun, kapatid ng Pangulo yan. Marcos yan. Di ba? Ngayon, ini-insist nila ng mga tagapagtanggol ng Chacha, ewan ko kung bakit nyo gustong, alam nyo, lahat ng problema gusto nyo pasukin. Hindi ko alam kung sinasadya nyo na gusto nyo pasukin yung mga problema, ICC, Chacha, para dyan na lang kami mag-react sa ICC, Chacha, sa Pistok, at makalimutan na naming hingiin yung mga resibo ng inyong mga ginagastos. Hindi ko alam O talagang gusto nyo lang talagang magulo ang Pilipinas para total naman mayayaman kayo. Pag nagkagulo, takbo kagad kayo sa ibang bansa. No? Kaya ang point ko dito, ngayon pa lang hindi pa nakasalang. Congressman na yan nagsabi. Term limit ang gusto niyang palitan kaya magcha-chacha.
Ngayon, sasabihin nyo, economic lang. Kalokohan yan. Once na nagchatcha kayo, alam na namin yan. Lahat yan, babaguhin nyo. Makakapalag ba ang Senado? Oy, Senado, for the first time sa kasaysayan po ng politika sa Pilipinas, hindi ko po alam kung dahil lang to sa liderato ninyo. Pero for the first time po ng kasaysayan sa politika ng Pilipinas, ngayon lang po ang Senado parang tau-tauhan lang ng House of Representatives. Real talk po yan. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman